ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Unsa di ay pag-ampo sa simbahang Katoliko, naa di ay siya personal prayer, naa po'y devotional prayer, motong thanksgiving. Ang letter is manang supplication. Usa maning supplication, mao ni ang pagpangayo og tabang, pagpangilaba. Lord God, nami problema, nami ikinahanglan, Lord tabangi taon mi, proteksyon nimi sa among pagbiyahe, Lord, mga pangayo sa grasya. Muna yung supplication. Nga sa katapusang dapit, moingon dayon mi, kining tanan amahan among gipasalamatan o Dios nga na kanimo, pinaagi sa imong mahal nga buktong anak nga si Hesukristo. Pag-ingog si Hesukristo, ang tawag ni anak sa simbahan, igsoong sali, mediator, tigpataliwala sa katawhan ug sa Dios amahan, to mediate. Wa makasabot ang atong maigsoon unsa di ay pag-ampo sa simbahang Katoliko na mediator, pinaagi sa panabang sa pag-ampo sa mahal namong inahan Birheng Maria. Unsa naman po'y tawagan na? Intercessor, intercede, pagpangilaba sa among mahal nga inahan Birheng Maria, among patron Senyor San Jose, San Miguel Arcangel, nya daw kay imong devotional si San Lorenzo, San Roque, San Pedro kalungsod, kinsa pay mga santos kay imong nailan, mga balaan mo nay intercessor, no? Sama pananglit ang membro sa simbahan nga laing tinuhuan, ang ilang membro moingon nga pastor iampo si Presis Sali, ano man na backslide, iampo tos pastor, mo intercede si pastor, intercessor ang tawag ana. Wa lang sila kaibaw unsay ngalan ana. Ang tawag ana sa simbahan intercessor. Si bahintay magampo siyang anak, iampo yang anak mabuutan, intercessor ang tawag ana. Unsa may trabaho sa intercessor? Ipaduol sa mahal nga inahan mga santos ang ilang mga pag-ampo ngadto sa Dios. O mao na nga naa sa gitawag og pinadayag 5:8. Unsa man ay pinadayag 5:8? Unsa man ay ang pag-ampo sa mga santos gidala ngadto sa iyang karnero o kordero nga mao si Ginoong Hesukristo. Pinadayag 6:9, pinadayag 8:3 ngadto sa 4. Wala intercessor, mediator, mao to si Kristo. Unang Timoteo 5 nga siya mo'y tagpatiliwala. So klaro na nga naa di ay niini pagtulon ana, naay mediator, naay intercessor. So karon unsa naman po'y paagi sa gitawag two kinds of worship. Na doon na po'y two kinds of worship. Aron masaktan gyud sa mamati o maminaw, unsa man puning two kinds of worship? Naay adoration para sa Dios. Monang Mateo 4:10, Diyos Kristo, simbaha lamang ang Ginoo nga imong Dios. Monang himaya sa Dios dito sa langit. Monay pagsimba alang sa Dios. Monang nga sa Latin words ani, monay latria. Latria. Kaya kung musimba kag laing Dios, latria. No, idolatria. Kung musimba kag laing Dios, idolatria. Monang nga kung latria para sa Dios. Para sa Dios yun ang siya mo'y gamhanan, siya mo'y tag-iya sa kalibutan. Ang mga santos, kung sa may tawag, veneration. Mao nang makasabot unta sila nga naa day veneration sa simbahan, naa po'y adoration. Ilang amang lahapon tanan. Mo nang masaag ang ilang pagsabot. Naay venerate, kung sa may venerate, pagrespeto, tahod. Sa tinagalog pa, pagbibigay galang, no? Pag-honor. No, nya kay mga santos man siya lahi ang atong pag-honor alang kanila kay balaan man sila kauban sa Dios. Nya karon unsa man po'y pag-honor sa mahal nga Birheng Maria, lahi pod kay ngano mataas po siya degree, hyperdulia. Kang San Jose protodulia. Kay ngano man si Senyor San Jose matud pa sa pinidayag 21:8, gingon nito ang mga walay sala magbuhat og matarong. Nya pinadayag 1:19 sa Mateo 1:19 kay matarong man San Jose.
Sa unsa may pagpasabot, usapot siya kamatarong protektor kay ngano man siya gani nagkaroon na nagtabang sa mahal nga inahan Birheng Maria. So taas siya og decree. Si Mama Mire, Lucas 1:48, sugod karon ang tanang kaliwatan magtawag ka na kog bulahan. Mo na nga para to sa mahal nga Birheng Maria, hyperdulia, protodulia. Ang mga santos ug mga anghel gitawag na sa atong simbahan og dulia. Penting sayo na naadi ini. Ya karon ngano man gyud moagi man sa mga santos tungod kay naa sa pinadayag 15 paluntihon 15:29 nga kini manggong mga dautang tao dili daling dunggon sa Dios. Pinadayag 15:29. Apan dali niya paminawon og dunggon ang taong mga matarong. Unang Pedro 3:12, dali dunggon. Di aw mo na. Ya kisa may nagtudlo ani nga mudangop dag mga balaan mga santos. Unang nagtudlo nato ani dili ni tudlo sa mga santo papa. Dili tudlo sa mga pare. Tudlo ni sa Dios. Asa mabasa? Job 42:8 ngadto sa city ngadto sa 9. Job 42 city ngadto sa 9. So may mga pulong dito. Nagampo tong tulo ka makasala, midritso sa Dios. Ang Dios mingon, "Oy, kamo inyo pagampo di nako dunggo na." Ngano man? Makasasala mo, wa mo magsultis tinuod, adto mo ni Job. Og si Job mo'y maghalad sa inyong pagampo. Og si Job maoy akong dunggon. Katiaw mo na, naa di ay gihapon, no? So dinang dapita ato makita ang dayag na kamatuoran nga mahimo di ay mudangop ta sa mga balaan. Tudlo dinhi kinasa unang arila ta Santiago 5:16 kay ang pag-ampo sa taong matarong dako kayo og kahimuan. So dako kayo kahimuan ang pag-ampo sa taong matarong. Salamat nga naaning pagtulunona. Ngano man sa kikaingon na po na kaganina guys sa pagtuo sa atong pag-ampo sa Dios para nagpatabang ta sa atong Ginoong Jesucristo to mediator na apagyoy intercessor. So kuhay og lahi sa ilaha kay modritso raman, no? Brad, modritso raman sila. So dili parihas ang pag-ampo sa laik tinuan. Pero wa ta maingon sa laik tinuan nga sayop sila. Ang ato lang mao po ni pagtulunan sa simbahang Katoliko. Na nga naami kanang gitawag og mga santos. Napay tayo Brad Dixon. 3 minutes, salamat kayo. Unya mura og kining katapusan ako katangan to mga pangutana nga ni Igsoong sali nga naa sa Juan kang 14:16. Igsoong sali? O kanang makaluwas sa tilaman. Salamat ta og mao na atong pagturunan sa atong simbahan nga kabahin nga ngano nga moagi mig mga santos. Tungod kay ang mga santos kauban naman sa atong Ginoo dito sa langit, no? Unya ikaduha, kini mga santos mo'y nakanindot ani kay ngano man sila po'y mo intercede na to intercessor, no? Makatabang sa atong mga pagampo. Unya, salamat. Kisa may una nga pangutana, udawat ako sa pagpangutana. Igsoon. Sige. Salamat. Okay. Mangutana ko nimo karon Brad Alan. Ang imong issue nga ang mga tao sama ninyong Katoliko magampo ngadto sa mga nangahimo ng santos nga nangamatay na. Mo may dealing nimo, wa mo magampo kan buhi. Katumang nangamatay na nga matod pa to ano sa langit sa inyong explanation. Ang akong unang pangutana diretso. 1 Timoteo 3:15 ang maong iglesia haligi og sukaranan sa kamaturan per century na kanang tekstuha. Sa maong per century nga teksto 1 Timoteo 3:15 sila mang haligi og sukaranan sa kamaturan. Pangutana, kung isukad na to diha sa kamaturan nga iya sa mga apostoles, aduna ba'y mga apostoles ni kauban nga mga magtotoo sa mga apostoles nga nagampo ba na sila prayer gyud na wording of their prayers addressing ngadto sa nangamatay ng mga balaang tao? Wala. Ang tubag direktamente na ay way mabasa pero na ay masabot.
no? Salamat sa iyong pangutana, Elder Bainting. Pero sa pag-ingon nimong mga patay na, ako lang po itong gamayng sorry nga may koreksyon kay gingon man sa John 3:16 nga ang mutuo sa atong Ginoo makabaton man sa kinabuhing way katapusan. Nya katong mga santos kay mituo man gito nagpakamatay pa man gani itong Ginoo. Nya na sa kuan si kuan panan iko man si ngalan lang si Moises sa Deuteronomio 34:5 ngadto sa 6 dugay na namatay. Pero nakit-an siya sa mga apostoles, no? Sa Mateo 17:3. No, sa pag-ingon nimo nga dunabay mga santos, ang mga santos mahimo nga dili na sila mo sampit sa mga isig kabalaan nila. Tungod kay sila mga balaan naman, no? Ang mga santos puros naman sila mga balaan. So makahimo na sila direkta. So mayon nga namatay sila, dili siya matay nga naman. Nasa Marcos 12:26 ngadto 27 ningon ng atong Ginoong Jesucristo. Ako ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Busa nasayop kamo. Mada buhi ang mga santos. Okay, ang ako kung pangutana Brad Alan, kato bang wording nga naay ni prayer sa mga magtotoo, di lang kay sa mga apostoles ra. Bagda man magtotoo ang New Testament nga naay wording of their prayers addressing atong mga matarong mga tao. Pananglitan si Maria na tao 20 BC, namatay 40 AD. Pagkamatay ni Maria 40 AD, wa pa masuwat ang New Testament, kaya nasuwat ang New Testament 45 to 98 AD. So nga kung pangutan na daghan ang mga magtotoo. So imo naman giangkon po nga wa gyoy mga buhi nga magtotoo nga nagampo. Sunod pangutana. Diha sa Juan 14:21 miingon ang atong manluluwas nga tumana ninyo ang akong mga sugo. Kaya kung tumano niyo akong mga sugo, ako ug akong amahan mupuyo diha kaninyo. So mga magtotoo puy-an sa amahan ug sa anak. Roma 8:16, ang Holy Spirit mupuyo pod sa atong espiritu. In other words, ang tinuod nga iglesia, tinuod nga magtotoo, amahan, anak, espiritu na mupuyo niya. Ang amahan ra ba mo'y mutubag sa atong prayer. Nganong muhapit pa man ka sa giingon imong santos nga naangan imong tighatag sa imong pag-ampo gapuyo manang amahan ug anak kung tinuod kang magtotoo. Nganong muhapit pa man kaglaing mga balaan-balaan diha ang muhutubag nimo naraman sa kadungog na sa imong tupad sud nimo magpuyo. Nganong muhapit pa man ka nga naa man sa sulod ng tigtubag. Salamat. Akong ipaklaro mo nga kanang primero ganina sakto to dili man gud pagturunan sa simbahan lundon mabasa. Produktina man naman na. Okay? So kana po pag-ingon mo nganong muhapit pa man me tungod kay ang Dios man po'y nagtudlo panalitan sa Job 42 na pwede ra man tumudurikta ta sila pero ang Dios man po'y ningon nga oy dili ko dawato na inyong mga pagampo. Ya kitabangan ta sa panultihon 15:29 ingon sa panultihon kadtong mga dautan dili ko paminawon ang ilang mga pagampo. Kaya ang akong paminawon kadtong mga matarong. Unang Pedro 3:12. Santiago 5:16. Pagkadali dunggo ng pagampo sa taong matarong. Wala nga kami mga Katoliko kay matarong magitong mga santos, dili po na pagdangop na mo nila as God, dili po na as worship, intercede, pagpangayo og tabang. Kay lagi sa ingon ang pulong pagampo, pagpangayo magtabang. Right, salamat Dixon. Objection, Mr. Alan Javier. Ang akong pangutana katong niagi nagkamatay nga matarong nga pwedeng adto ta mo dangop magpalaban o moagi ba. Mo na akong pangutana. Ang imong teksto si Job buhi man. So dili tubag sa ako ang pangutana kay ang gipangayo na akong pangutana katong nangamatay na si Job nga miduol tulog kahigala dakong buhi si Job. Ya katong imong ubang pang mga teksto ang pag-ampo sa mga matarong ang muampo buhi gyud. Buhi ang gipasabot ba. So sa akong pangutana murag moingon ako wa matubag. Sige na lang. Kay inana man ni ato mantay ug sanay. Ang sunod akong pangutana duha pa no ikatulo. Ikatulo ni. Naama mo'y mga santos diha sa inyong pagkakatoliko. Sa Biblia walay mabasa ni walay doktrina nga ang nangahimo nga santos
iagi pagproseso hantod mahimo siyang santos. Pareha ni Pedro Calungsod. Si Pedro Calungsod 1572 namatay, 1670 basta kay 340 years gikan siyang pagkamatay, milabay ang 340 years usa pa siya canonize. No? Sa Katoliko nga doktrina ay mahimong santos i-canonize aron mahimong santos. Diha sa kasulatan na may daghang santos, kanang word balaan sa Espanyol ana santos magod. Diha sa kasulatan na may proseso sa pag-canonize kay naa may mga nahimong santos. Naay pagproseso sa Katoliko na beatification and then canonization. Diha sa Biblia naa may proseso nga beatification o canonization naa wala. Mulik sa kugtubag ni mo na, dili awa tay mabasa nga ingon ana nga ang mga proseso, no? So diri lamig gisandigan na mo ana sa Mateo 16:19. Unsay imong gidili dinhi sa yuta, dili usab dito sa langit. Ang imong gitugot dinhi sa yuta, gitugot usab dito sa langit. So akong gitubag imong pangutana nga naaba sa Biblia wa tay direktamente. Katong gigamit ako Mateo 16:18-19. Pero sumpay sa imong gikuan nga katuyo nga patay naman to, okay abuhi pa man to, okay ra to. Di man din baya na to nga ingon si Kristo, dili ko Dios sa mga patay, Dios ko sa mga buhi. Di man an bitaw na to, tanawar ko na si Moises sa Deuteronomio 34 niya 5 ngadto sa 6, namatay na si Moises Deuteronomio. Pero sa Mateo 17:3 sa Mount Tabor nakit-an sa tulo ka mga apostoles nakikistorya sa Ginoo. Unya makaistorya ba, makasumbong ba si Moises sa mga tao? Makasumbong. Juan 5:45 ingon to dito mga pulong, ingon na dili si Moises nga unta ang inyong gituan nga mulaban ninyo, maunoy tigsumbong sa akong amahan. So si Moises makaistorya gyud, buhi gyud siya. So ako lang i-correct tong gamay tong inyong pagsabot sa Katoliko nga patay ang mga santos, buhi gyud sila. Og daghang dokumento sa atong simbahan sa mga santos nga sila nangilabag gyud sa mga katawhan sa Dios, maong Katoliko. Imo man gisabot nga buhi kay nangabanhaw na sa imong pagtuo to ana sa langit. Pero isa ko diha mag target anang nabanhaw sila kanya mangutana ko kung sa pasihanan aning tuwan sa langit. Ikaw pat pangutana. Base sa mga referensya nga kung gibasa sa Google, pila ba'y gasto nga mahimo siyang santos, mahimong santos? Diha ibutang akong gitanaw sa Google pati naghana. 5 million to 12 million ang gasto mahimong santos. Base sa Google, ako gani gibasa. 5 million to 12 million ang gasto nga mahimong santos. Kana na proseso. Mo pa ni proseso sa hilayan sa langit ng amahan nga mogasto milyon aron mahimong santos nga diya sa Biblia perti man daghanang santos wa man lagi bisag piso magasto. Salamat Igsoon Bainting. Ang tingali ang imong mulutaw nga pangutana nganong perti man dakuha kanang 5 million dako super pa magaling na Igsoon Bainting. Mga 20 siguro ana. Anong dako man na siya Igsoon Bainting? Tungod kay ang mga mo-investigate manggod sa mga kanang gitawag og mga milagro, panlitan to nahitabo dito sa Cebu Hospital nga usa ka masakiton nga na nangay ang doktor ug ang pasyente nang ampo dungan sa ilang mga pangilaba ingon to doktor pagdebosyon ni San Pedro Calungsod. Nya kay kato kay sa usa ka libo ka tawo tagsa ra gyud mabuhi atong sakita. So sa kalibo ba usa ra mabuhi kung milagro ra gyud. Karon nagmilagro man kay ni intercede man si Saint Pedro Calungsod. Mao to nga ang mga lain-lain nga mga sektor sa mga dalubhasa sa mga eksperto sa sakit ningon nga imposible maayo pa ning sakita. Unya totally cured na ayo gyud. Wala nga usa na sa mga tanawon imbestigahan unya dunay milagro. Ya kana mga kalastuan na Igsoon Bainting, wala na mo na magsapayan sa simbahan, nagmatter na sa usa kadako sa mong pagtuo, sa pagmahal sa among patron kay siya man gasa man siya sa Dios, alang sa katawhan sa Dios, ang maong santos nga ilabi na nga atong kababayan nga Pilipino. Na dili na matter sa kwartal, matter na sa gugma. Dili na nagpangutan ako. Anapusan. Karon
Naama mo'y dangpon kay Sobra gikanonize. naman ito pangutanan. Base sa history, akong gibasa, when was the first canonization happened in history? It was sa history akong gibasa, niatong tuig 993, the first time nga naitabo ang canonization, nga ang nag-canonize, mao si Pope John XV. Ang unang gi-canonize, si Ulrich of Osbords, nga nataw 890. Unya, milabay ang 20 katuig, usa pa siya gi-deklarar siya ang unang gi-canonize nga santos, 993 AD. Pangutana. Sawa pa'y 993 AD, kay wa pa may nakanonize bisag usa. Nganong nganlan ba ninyo mga santo sila nga opisyali nga inyong madangop nga wa man sila makanonize? Dili na mo'y kanang sa simbahan, sa Google man mo na, sa simbahan, ang unang yung na santos, si Saint Dimas. Si Kristo who canonized himself, si Saint Dimas. Pagtulunan na simbahan na, kay ingon man siya, karon dayon mag-uban ka kanako sa paraiso. Paraiso mean which is connected God and man. Kung nga uban ka na nako sa paraiso, konektado na siya. Kung nga mao man imong pagtulunan isang barbenteng to promote nga naunta po'y magkinabuhing santos. Kay sa Pilipos 3:17, unang Korinto 11:1, awato nato ang mga santos. Sama po sa gobyerno, hero. Mabuto nang gidisplay sila nga unta dunay mga tao nga makigsama ni Rizal nga makigpisog sa atong nasod. Ano ba? Mao po ang mga santos nagpakamatay sa atong pagtuong Katoliko. So amo maning doktrina igsong 20, salamat kay sa imong pagpangutana. Salamat. Okay? Nanapay lang pangutana? Murag wa na? Si Sale. Wa pa ka pangutanas ba Sale? Aw ba na? Awan na, kauban naman yung Katoliko. Ang mutana ka pa. Ay, kau ba Katoliko? Kau ba? Kau ba man na? Ikaw ra ko ilahi ani. Okay. Salamat sa Dios nga gipahayag sa atong igsoon nga kining gitawag og intercessor o sa to Sam mediator. Okay. Ade Katoliko. Kay nagamit man ka nga modangop ta og mga santos, ya dangop putas Ginoo. Kining gitudlo nga pagampo ni Ginoong Kristo ngadtos mga tinunan. Amanamo sa langit pagdaygon imong ngalan ug kanamong giyarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa langit. Insakto ba ni? Okay na yung karon namo sa matag adlaw yata karong adlaw o pasaylo kami sa mga sala. Ingon nga kami nakapasaylo sa nakasala kanamo. Dili mo kami sa nasud nga pagsubay. Ayo luwasa kami sa daotan. Amen. Ang pangutan na sakto ba ni? Sakto na. Tawag na sa atong simbahan igsong sali o formulated prayer. Unya pinaka espesyal gayud na sa atong simbahan, sa atong simbahan Katoliko, kantahon gid na siya sa Santos Kamisa tungod kay usa kana ka matulun-anon og dako kayo og kabuluhan ang maong pagampo. So formulated prayer mao nay ampuon. Dako na siya kalugan lapat. Okay? Lay mo na. Karon di ay kay sakto man na. Kung ikaw mag-ampo nga pasayloon mo kami sa among mga sala, ingon nga nakapasaylo kami sa nakasala ka namo, dili baka mutuo nga gipasaylo na ka o wa pa kay sigurong gipasaylo? Kung ang imong sala igsuong sali kana panalitan sala man ka nagisgot, kung panalitan kintahay ang imong sala gitawag sa among simbahan og venial, aka na nakasiguro may nga kana ma-erase kung venial. Apan kung mortal ang imong sala, need ka pa og reconciliation sa pare. Ngano man, example, ug ari ka sa gobyerno, nakasa ka og gamay, dili man ka prison og kanang dakog kaso. Gamay ra man, mabayra ra magamay silot. Apan dako man imong sa murder man,
adto gikan ibutang sa mga koreksyonal. So kay dako man ang sala nahimo, na ay pare mo intercede po na mo ampo ba mo muhatag na mo absolusyon, i-correct po ang imong mga sala, dili ka presohon, i-correct lang ang kini imong sala, bugat ni grabe ni kinahanglan gid mo ni siyang hinulsulan kay tungod kay bugat maning salaa. So kanang dapita nagisgot ka magsala nga ako santos manunta, medyo anha lang unta to sa sala. So malakbitan magud og mga confession guna sali. Karon naklaro nako sungod sa akong duha ka dulunggan kung akong masayop kung binyal papapasto, pero kung mortal i-reconcile sa kasa maong pare. Karon kining unang Juan Ano abot siya sala ka Santos o to? 1:8 Intercessor. hangtod sa 9, kung miingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon o wala ka nato ang kamatuoran. Ano Juan Jesus? Apan kung isugid nato sa Dios Uno. ang atong mga sala, Juan, uno. siya nga matarong o matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala o maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Wala mamingon diri og binyal ray gipasaylo ya og mortal adto kas pare i-reconcile pa ka. Musupak bataani nga ang mga apostoles may nagsulat ani nga gipasaylo ang tanan natong sala. Musupak ka ni o matuman ka ng imong isulti karon nako. Dili ko musupak na igsong sali, tubag na ko yung pangutana, musupak pa ko, ang tubag dili. Apan ti man baya si San Juan pari na pinadayak 1:6, pinadayak 5:10 si San Juan pare. Ug siya mo'y naingnan aktual sa tong Ginoo sa Kristo, pati Juan 20:21-23, kinsa ang inyong mga sala nga gipasaylo ko kini. Kanang pag-ingon magul nag ug atong isugid ang sala sa Dios, namang ko'y persona Kriste. Kung musugid ka sa sala sa imong salas pare, dili ang pare mismo sa iyang pagka-persona. Persona Kriste ba? Si Kristo mo ilang gikupisalan. Kung nga moingon sila sali, ako mo pasaylo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Dili mo nga, ako si Father Suanso, upasaylo kanimo, dili ingon ana. Kung nga, pag-ingon nimo sa Juan 1:8-9, pare man si San Juan, nga palitan nakapatay ko 5 ka buok, nang rape pa ko. Nga bingon din kang Ginoo. Ginoo nakapatay ko na po Lord, nang rape ko Lord, nanulis po ko Lord. Sa luwa ko Lord, nagpasol sa ko Lord. Ingon na Ginoo. Oh sali, pasaylo na ka ana di ay. Dili ko na. So maupod sa gobyerno sali. Di mahimo nga dili ka koreksyonan kay delikado ka, treat ka, nakabantay ang siban, nang inahanglan kag doktor kung masakiton, ang imong kalag nga masakiton, nang inahanglan po kag pani. Mao na nga, aron matambalan ka. Katapusan last ka pangutana. Dili katapusan oray. Dali apol. Dong. Awa mana dong. Ang giisgutan diri nato katong sala nga mortal. Imong explain og pasaylo pare. Ang imong isugti binyal pa mapapas kung mga ito pasaylo sa Dios. Pero nung ko nimo diri nasupak, wa man ka musupak. Sabi ba sayop, moangkol nga sayop tong giingon nimo ganina nga kinahanglan pang reconcile sa pare katong mortal. Nga ang Biblia day ang gibasa nato, ang gibasa kay si Juan pare mangkaha, niingon mo pasaylo ang Dios sa tanan tong masala. Asa may tuan nimo ang pare nga si Juan o ang pare nato nga reconcile pataniya adto pataniya. Duwa na to si dili kay kuno si pare ki si San Juan. Pinadayag 1:6, pinadayag 5:10. Nahibalo lagi si Ja. Na kung isugid na to ang atong sala sa Dios in persona Christi ba? Kaya kung imong basahon na sa King James Version, wa na mabasa isugid ang sala sa Dios. O akong basahon sa King James Version, kini man kung may balita, gipun-an naman ko ni, wa ko biyong gipun ba, murag na sinayop ang translasyon. Pero sa
Pero sa King James Bisaya version or sa English version, sa English nga King James, dili gid siya ingon nga isugid nato ang sala sa Dios. Sa pag itong basahon namoy King James Bisaya, kung isugid ang atong sala, isugid ang atong sala, mo ni mabasa. Pero aning Biblia sa may balita, isugid ang atong sala sa Dios. Sakti naman. Tungod kay si San Juan pare manggod siya, nahibalo siya, mabito nang ang mga pare o pagumpisan, isugid ang inyong sala sa Dios. Wag yun, isuli inyong sala rin ako ha. Di yun, isugid ang inyong sala ngadto sa Dios. In persona Christi. Dili kay mabito nang ang pare, dili pwede mo sulti sa iyong mga atong mga sala, gumikan kay kana usa ka sagrado nga buluhaton. Wala nga, naman may, asa may mabasa na, nasa Juan 20, 21, 23. Kinsa ang inyong mga sala nga gipasaylo, natanawa. Kinsa ang wala ninyong pasaylo ang mga sala sa mga tao, mo na gipasabot. Kung pisal naman yung tapik, ang mga santos, magandang Ginuto na lang po. Sinangguan ba? Nanay. Maobitaw ng giingon biha na masukwahi man ang imong sulti ganina nga katong mortal ato kas pare kay reconcile ka biya sumantala kun si paring Juan nga pare pod nga niingon man na kung isugid ato atong masala sa Ginoo masaligon nga mopasaylo sa tanan natong mga sala. Oh nya unyo ganina yung sulti nimo katong mortal agi pagkada karon pasayloon man ni tanan. So ari ra putas gitawag og intercessor. Kay duha man to gipresente mo intercessor. Karon intercession. Intercession. So karon asa man ka nga motuo nga aring Biblia nga atong mabasa niyo man dire nga kung adunay nagmasakiton kanyo ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya o sa ngalan sa Ginoo magbihog kaniya glana. Ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo payuli kaniya sa maayo panglawas o mapasaylo sa iyang mga sala. Ngano pa man mo adto pamanta ngadtos na namatay nga gitudlo na madipos Biblia nga adto tas mga buhi sama ni Padre Darwin kumato pa kas mga matay asa may sure nga madungog kang gaampo kas mga matay nga tabang ka sa pare nga buhi karon Padre Darwin nga pwede kung tapon nimo sa cellphone tawagan og diska nimo asa man ka siguro ana tubag maglangan-langan. Okay, ari siguro tong mga santos nga dili magud sorry ha mo correct mo patay dili to sila patay. Ingon bitaw ko nimo nga kanang ako ang Dios sa mga buhi. Marcos 12:26, 27. Sound rin. Marcos. Ingon rin. Ako ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Busa nasayop ka sali. Nasayop ka dire. Dire nagpabanaran ako. Yeah, dako katabang kay ngano man. Ayaw inagpatay sila kay buhi man sila. Ako ang Dios sa mga buhi. Ako bitong giyong ganina nga si Moises sa Deuteronomio 34:5-6 dugay na namatay si Moises. Pero buhi siya, Mateo 16:3. Nakita sa mga apostoles, nag-istorya sa Ginoo, nakasulti pa magani siya kaman. No? Moiting sumbong, Juan 5:45, piting buhi agyon. Muna nas pedag sikot sa mga santos, nagampo sila alang sa katawan sa Dios. Manang Nya. Ano mo kuno? Muna may break sa. Baba, liman. Oy, liman oy. Baba. Karon na to kay mga patay kuno. Buhi kuno to sila. Ayaw lagi lapas balaod. Unsaon man maklaruan ni karon? Kusuga mo. Si Padre Pio gani Kusuga kay bulapas. Ay ang lawas mga madukta, patay man to. Diya buhi ba itong giday? Buhi pa to. Mulakaw ta to. Ngano man na? Adyo pangasasun. Wa pud tubaga ang pangutana. Asa man ka mosalig sa patay nga matud pa na yung mga mamatay. Og si Padre
Luya, no? Darwin gidano nga pwede man mo kunta-kunto tiskan. Sumalas Biblia, ipatawag mang pangulo sa iglesia ang mag-ampo ngadtos mga nasakit. Di anang pagiha, lahi po ng prosedura. Pagbaw man nga paghilog man na isusali. Pero umutan na ka na ko nga, asa mata mo, salig puta nila, salig puta Santos. Nyawa ay kanang ilang lawas patay sakto bitaw na pabitaw na nga na gibijilan siya kay namatay man, pabitaw lang ilubong sa minteryo kay namatay man, pero ang ilang kalag buhi. Ikaw gyud kay naasa basa Ecclesiastes 12:7. Aya ka ikaw gyud sali. Okay, salamat sa mga pangutana o nagkabibo Bernek, salamat nya mo tok pa si ay ikaw pa yun abi ko si Parikinit na. Sige. Paminaw na to ang topic sa ating son nga kontrobersyal po rin yung topic. Lison ko po rin yung paminaw. Usang nga elder sa The name of the Heavenly Father. Wadyo kalusot eh. Higalay suon sa dili pa wisgot sa pangalan sa langit ng Amahan. Sa ikatulo na maron nga Merkulis, kay kada Merkulis kami. Sa primer nga Merkulis, akong ipamahayag nga ang maundang ko alas 6:49. Alas 6:49 kumuundang ha. Okay, alas 6:49. Okay, sa primerong Merkulis, akong gimatud-an nga ang langit ng Amahan naghanay og pagtulon ang pangtinuohan, religion, system of beliefs nga originally panahon sa daang kasabutan mga Israelita ang iyang gipahinunaan magikasabot. Pag-abot sa bagong kasabutan mga Israelita gihapon walay Grego nga sagol, walay Latin, walay Romano, walay Amerikano, walay Espanyol, Pinoy unsa kadiha, mga Israelita. Gani sa bagong kalibutan, ang 12 ka mga tinunan sa Matthew 19:28, ang tagsa-tagsa kanila maglingkod sa trono o sila ang magmando sa 12 ka banay sa Israel. Dito sa gingharian sa langit, ang 12 ka mga putahan, gisulatan sa 12 ka mga ngalan sa 12 tribes of Israel, mga Israelita. Ang 12 ka patukuranang haliging bato sa bagong Jerusalem, nasulatan sa 12 ka mga apostolis, lunlon sila mga Israelita. Walay Grego, bisag usa. Unya, sa milabay Merkulis, akong gimatud-an, kay Hebreo man ang original gyud nga iglesia o katawhan nga gitukod sa atong manluluwas sa bagong kasabutan, bisan sa daang kasabutan mga Hebreo, mga Israelita. So, akong gisaysay sa milabay nga ang original Hebrew Bible nasuwat sa mga tuig 1400 BCE. Masala. Basa, yan na. Sige. So, ang original na Hebrew Bible nasuwat sa 1400 BCE, nahuman sa 400 BCE. Sa pagsulat ato wala pagyoy bisan usa ka buok Bible translations. Sa wapay Bible translations, sa Greek pagan religion naana ang word nga Dios, naana ang word nga Theos, naana ang word nga Deus, kanang gi-adapt sa Latin, naana. Daanan na siya nga title sa satanic religion, ako yung ingnon. Kay ang Greek mythology, ang Greek pagan religion, usa ka satanic religion. Sila'y nakauna-ana, nisod lang na sa Biblia because of the history of Hellenization. So, wa pa na ko mabasa ang Hellenization, nisod maunang kami mudiretsyo na lang o gamit sa Elohim o sa Bisaya nga makagagahom kaysa muligtok ni og pulong Dios kay dili Biblia ang nakaunaan ng pulong Dios naana na sa Greek pagan religion long before the rise of Greek Bible. Karon mga kaigsunan adto na ko sa pangalan sa langit ng Amahan. Ang Isaiah 42:8 nakingon mismo ang langit ng Amahan. Sa Hebrew Bible nagingon ang first line, Ani Yahweh Hu Shimi. Sa Hebrew Bible na ha, Isaiah 42:8. Ako si Yahweh, kana ang akong ngalan. Pero pag abot na sa English Bible, matingala ka. Di ba mo matingala? English Bible, Isaiah 42:8. Puro sa Isaiah 42:8. Ang usa ka Bible sa English Bible wingon, I am Yahweh. That is my name.
Ang usa ka English Bible mao ra gyapon Isaiah 42:8. I am Jehovah, that is my name. Ang usa ka Biblia moingon na pod, I am the Lord, that is my name. Tulo ka mga ngalan na unta dito sa original usa naman. Di man names, name singular. Dito sa Hebrew, Ane, Yahweh, Hu, Shimi. Mga kaigsunan. Niya ay mga referensya nga akong basahon. Ang ngalan sa Amahan, gisuwat na sa 4 ka litra sa Hebreo nga litra nga Yud-Hi, Waw-Hi. Mao na gitawag sa mga Griego og tetragrammaton. Tetra means 4, grammaton means letters. 4 letters. Unsa man ang 4 letters nga spelling sa ngalan sa Amahan, Yud-Hi, Waw-Hi. Diin, una, ang gimatuod, unsa gyud ang tinuod nga ngalan nga pagkalitok sa Yud-Hi, Waw-Hi. Dunay 23 ka mga referensya, mga nagkalalaing encyclopedia na sa akong kamot. Ako gini siyang take note. Pero sa 23, duha lang akong gamiton kay mahutdan kong oras. Aniya ang duha ka referensya. Encyclopedia Americana, volume 16, page 16, 1960 edition, nagingon, the original tetragrammaton Yahweh. So ang original do nga tetragrammaton Yahweh. Mao to ang gisulti sa Encyclopedia Americana, volume 16, page 16, 1960 edition. Aniya pa, Encyclopedia Britannica, volume 12, page 980, 1953 edition na gingon. Tetragrammaton, Yahweh is the correct form. So gisulti sa Encyclopedia Britannica o Encyclopedia Americana nga ang Yahweh is the original or ang Yahweh is the correct form. Kaya nga dito sa Hebrew Bible, ang Isaiah 42:8 nagingon, Ani Yahweh Hoshimi. Kana kung cellphone nga naka-video na siya Hebrew English transliteration or interlinear, ang nakabutang dito, I am Yahweh, that is my name. Iyang gigamit gikan gid sa Hebrew. Karon ang pangalan di ay sa Amahan, Yahweh. Balikon ko, 23 ka mga referensya akong gisulat, pero duha lang akong gibasa kay mahutdan kong oras. Karon kay naa may Biblia nga moingon, I am Jehovah, that is my name. Hala, lain na po. Naunta, Isaiah 42:8, I am Jehovah, that is my name. Ang ngayon ninyong bantayan ha, kanangalan sa langit ng Amahan, nga 4 ka litra ang spelling sa Hebrew Bible, 6,823 times na maagian mo sa entire Old Testament. O sa Hebrew New Testament, more than 300 kahigayon nga nag-appear ang ngalan sa Amahan. Pero sa inyong mga Biblia, wa na bisan ko sa kabuk Yahweh sa inyong Bisaya, sa inyong New Testament. Pero sa mo sa Yahweh, dunay daghan mga pulo na kaklaseng English translation sa Yahweh. Yahweh yun na ang ngalan sa Amahan. Bisan sa New Testament, 300 kapin ka ngalan Yahweh. Pero how about sa Jehovah? Niingon naman ang ubang Biblia, I am Jehovah, that is my name. Unsay gisulti sa mga referensya may tungod sa Jehovah. Ania ang mabasa Encyclopedia Americana volume 16, page 2000 edition na kayon, Jehovah, an erroneous form of the name of the God of Israel. Erroneous na forma ang Jehovah. Sayop, no, sayop, erroneous. Sunod, Encyclopedia International Edition, volume 16, page 8 to 9, nag-ingon, Jehovah, an erroneous pronunciation. Ganiha ang Jehovah, erroneous form. Sunod, erroneous pronunciation. Sunod, mga kaigsunan. Aniya ang mabasa, nag-ingon, the New American Encyclopedia, article Jehovah, nag-ingon, Jehovah, properly Yahweh, ang sakto Yahweh. Jehovah is generally held to have been the invention of Pope Leo X, Confessor. Inventor diay nga kani sa ubos kani si Peter Galatinos. Nya diri sa maong encyclopedia nag-ingon, Jehovah, in the name of the God of Israel,
now widely regarded as mispronunciation of the Hebrew Tetragrammaton. Mispronunciation ang Jehovah. Dili maunay correct spelling, correct pronunciation. Wrong. Nya sunod, the Webster's Dictionary of the English Language, page 522, copyright 2004, nakingon, Jehovah, an incorrect transliteration of Yahweh. So ang Jehovah, sayop mga kaigsunan. So karon, maminaw sa ta. Maminaw sa ta, Brad Alan. Sige. So, mao ni ang akong nabasa, kunya, anihapay, the New Webster's International Encyclopedia, page 571, 1957 edition, nakingon, medieval translators believe YHWH should be read as Yahweh and the name Jehovah incorrectly derived from that. So, Yahweh daw ang sakto, unya pagpagawas na sa Jehovah, na incorrect ang Jehovah. So, I'm very sorry to the group, the religious group known as Jehovah Witnesses, because many references, even 100 references, we can prove that the name Jehovah is a wrong spelling. Unya, giripod sa gisulat ni Socrates Fernandez. Sayang basahon, sa basahon ni Socrates Fernandez, Handbook of the Catholic Faith, sinulat ni Socrates Fernandez, ki-imprimatur ni Cardinal Ricardo Vidal. Anyang mabasa na kingon, ang Jehovah maoy sinayop nga pagkalitok sa orihinal nga ngalan sa kamakagagahom na mao ang Yahweh. So Socrates Fernandez is proving that the original name of the Heavenly Father is Yahweh, o ang Jehovah erroneous, sinayop. 3:14. So karon mga kaigsuonan, human ako sa Yahweh, human ako sa Jehovah, nga ang Yahweh maoy original, nga ang Jehovah erroneous. Ug napay gyud akong tiwasong pagbasa. Napa sa the New Catholic Bible, gisaysay mga kaigsuonan, paminawa, the New Catholic Bible, ang iyang footnote sa Exodo 3:14 nakingon, that word Jehovah arose from false reading of the name as it is written in the current Hebrew text. Ang Jehovah kuno mituyhakaw lang kini nga bakat nga pagkabasa, dili mao. Pero nagbulubit-bit ang mga pastor karon, kuting daghanag Jehovah. 6,823 times ang ngalan sa amahan nga makitaan sa Hebrew. Kung pulihag Jehovah nga erroneous, 16,823 ka sayop. O ang sayop katumbas bakat. So delikado. Arita sa Lord, arita sa Ginoo. Moingon ang Isaias 42:8, ako si Yahweh. Ako si Yahweh, kana ang akong ngalan. Nya moingon pud ang ubang Biblia, ako si Jehovah, kana ang akong ngalan. O man naman ko, ari ko sa Lord or Ginoo. Moingon mo pud ang Isaias 42:8, I am the Lord, that is my name. Na, muraron. Kaniya ang iyang name, Yahweh. Sunod, Jehovah. Pero puros na erroneous ang Jehovah. Arita sa Lord. Scholars Encyclopedia, adunay tulo ka paagi nga sipyat ang pagkabutang sa Lord diha sa Biblia. Ngano? Number 1, ang Isaias 42:8 dito sa Hebrew Bible nag-ingon, ani Yahweh hu simi. Ako si Yahweh, kana ang akong ngalan, personal name. Dapat inig-abot nimo sa imong English, personal name unta po. Moingon naman, I am the Lord, that is my name. Nga gibinisaya, ako ang Ginoo, kana ang akong ngalan. Ako si Yahweh, dili ang tama, ako si, dili ako ang Ginoo. So ang Ginoo is title. Pagkabutang diha sa Ginoo or Lord sa imong English, sa imong Bisaya, dili sa sakto. Kay ang personal name napulihan og title. Karon una tong sipyat umali, ikaduhang sayo, kining pagkabutang sa Lord diya sa mga English translation, substitute. Ano yung mabasa? Sa Scholars Encyclopedia, volume 13, page
534, 1997 edition ng ingon. Many Bible translations continue the tradition of substituting some word meaning Lord for the Tetragrammaton. So, 47 kumuundang. Ah yes, 42 pa. So, batod pa din many Bible translations continue the tradition of substituting some word meaning Lord for the Tetragrammaton. So, ang Tetragrammaton nga unta Yahweh, nga dili Jehovah, ari ko sa Lord, substitute di ay ang Lord. Karon moingon ang imong Biblia, Isaiah 42:8, nga gi-substitute og Lord. Ningon sa, I am the Lord, that is my name. Adili na backup na. That is not his name because Lord is a substitute term to the Tetragrammaton. To the true pronunciation of the Tetragrammaton according to the references nga kung ibasa, Yahweh, ang Jehovah, erroneous, false reading, daghan pa. Nya ang Lord, ikaduhang sayop, kay substitute ang Lord. Ikatulo, nga rason nganong ang Lord, sayop, tungod kay ang pagkabutang diha sa Lord, device, dili sa translation, device, ani ang mabasa sa New International Version sa iyang preface, page 5, mag-google mo ni siya. Ina ang Google, preface of NIV 1983 edition. Mao ni ang mabasa sa Lord. Ingon dili, in regard to the divine name YHWH, commonly referred to as the Tetragrammaton, the translators adopted the device used in most English versions of rendering that name as Lord. Device na di ay ang Lord. Kaya nga kami sa Hebraic faith worshipers of Yahweh, di namin mo sangpit sa langit ng Amahan, diha sa versikulo nga 6,823 times ang ngalan sa Amahan. Kung ilisag Lord, kanang imong Biblia, Lord na tanan. 6,823 times substitute. Kung Jehovah ang gibutang sa imong Biblia, 623 times Jehovah na ang Old Testament, pero erroneous ang Jehovah. So kami, nagtinguha bayatag manaay kamaturan. Pulon takwali, nga punlot ta sa itong Biblia, nga piltilay daghanang sayo. Muna mo ingon ko, nga muto ka ba Biblia para nako naay tuuhan na pwede. Nga no, kay naay daghang gipang substitute. Ang ako na pong tuhuan, kadtong among nakita, nga klaro yung kaayo, nga dili musibo sa matuod nga pagtulunan. Ang original nga iglesia, lunlon mga Israelita, kaila sila sa langit ng Amahan. So mga kaigsunan, napakoy 2 minutes, kay 47 magkumuhin. So balikon ko, ay akong isummarize, ang ngalan sa langit ng Amahan, klaro kaayo nga ang Biblia nagtudlo, ug mga referensya nga ang pangalan sa Amahan, ang litok di ay base sa duha lang ka referensya 23 mali Yahweh. Unya ang Jehovah mga 22 na ka referensya. Ang Jehovah erroneous, wrong pronunciation, wrong spelling, recent invention, false reading, o daghan pa ang gisulti sa mga referensya, pero perting pagaa karon nga mga nagtuog Jehovah. Bisan sa born again, bukantag Jehovah Jireh, my provider, Jehovah. Ni graduate kog Bible school, ni agi kog maestro Bible school, nagpastor kog 30 na kapin katuig. Bago lang, di pa lang mga 20 years na kung nakadiscover nga ang tinuod nga ngalan sa man dapat atong sangpiton. Bisan ang Roman Catholic Church, ilang libro nagmatuod nga ang tinuod nga ngalan sa man Yahweh. Daghan man akong ipangbasa sa libro sa Katoliko nga theology book, akong nakoy gipaputokopy, ilag yung libro nga ang ngalan sa mahan Yahweh. Dili Jehovah. Mga libro, ang contributor na gani, Roman Catholic, nagmatuod nga ang Jehovah erroneous. Nagmatuod kasi sila. Si Sok Fernandez, di ba? Ang Jehovah sinayok nga pagkalitok. Pero naa sa Biblia nga gibit-bit-bit. Gusto ba kag kamatuoran mga kaigsunan? Kung gusto kag kamatuoran, balik Hebrew, balik original. Balikon ko, kung mutawag ka, katapusan, kung mutawag ka kanako mga kaigsunan,
tawag lang nako, text nako. Ang akong cell number 0913-891147. Balik ko na ko, 0913-891147. Ang akong TM, 097570-20575. Ang akong TM, 097570-20575. Maayong gabi. Abri na ko sa pagpangutana. Kani. Maraming salamat Brad Dinding. Bahinting, sorry. Ningon ka ganina, nagigamit nimo ang Genesis Kapitulo 3, Kapitulo 3, versikulo 14. Exodo. Sorry. Exodo 3, versikulo 14. Okay. Nga gilitok jud diha nga Yahweh ang gitubag. Di man to matawag ko Bible kay Hebrew text ko man to Old Testament ko man to. Matawag ra man og Biblia ang usa ka libro kung natapo ang duha ka. Ningon diya sa 14 o 15 nga ningon jud ka nga Yahweh gyud ang atong mabasa diha. So pakitai kog Biblia kaya nga kung dalang Biblia din ningon mo gani dadaghan nagbibit sa isa sa atong translation. Dios gyud kuno nakabutan diri Yahweh ang nakabutan diri. Yahweh ni. Ang Katoliko waman mo ingon ang Katoliko na gidinay ang ngalan sa Dios Amahan. Yahweh. Na dito ang simbahang Katoliko. Na pangutana. Pakitain kong Biblia nga sumala sa imong giingon sa Exodo 3:14 nga Yahweh gyud ang gisulti ni sa atong lagitong amahan nga ang pakingon ni Moises nga tana ang salita kung sa man nga akong nabasa din ningon ra man din nga ako mao ako. So pakitay ko Biblia nga ningon siya nga ang Biblia diha sa bersikulo sa maong bersikulo kay imo magigamit ganina nga Yahweh gyud tubag ang akong ngalan Yahweh ako mao si Yahweh na may Biblia imong ipakita na o wala. Nya kanang ball kung basahon nimo mga napulo na ron ka Biblia na naa sa balay na Yahweh gyud ang mabasa. Pero ang imong gipangutan ng Exodo 3:14 walay mabasa nga Yahweh sa bisan unsang version sa Exodo 3:14 ka naa sa 15 ang mabasa nga tetragrammaton or Yahweh nasa 15 ang mabasa. Ang tubag sa langit ng Amahan sa Exodo 3:14 wala maputol nga 3:14 napay sumpay sa 15. Dito sa 15 ingon siya ako si Yahweh yang tumoy this is my name from generation to generation. Naa sa 15 wala sa 14. Ang naa sa 14 ang sa 14 iye aser iye ako ang mao ako. Grego? Ako kurang basahon basig dili ang Dios may niingon na ni. Ang niingon din ni mga igsuon niingon madini nga unya niingon usab ang Dios kini ang isulti sa mga Israelita. Okay. Si Yahweh ang Dios. Kanong niingon man siya si Yahweh. Kung nisulti pa ang Dios ingna nga ako ang ngalan Yahweh. Pero nganong niingon man siya dinhi si kanang gigamit ba? Si Yahweh. Si Yahweh ang Diyos sa inyong mga katigulangan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Anong gamit man niya nga si nga moingon sa ako. Moingon ako anong si muna ako pagkutana. Ang paggamit sa atong pagtubag pareha ba pananglitan moingon ang gobernador. Ingna sila nga si gobernador Umentado mooy nagsugo niini si gobernador Umentado mooy nagsugo ingna sila sa ato pa pwede ra niya litukon nga dili siya ako si gobernador Umentado na nakingon kung iagi niya sugo ingna sila nga si gobernador Umentado mooy nagsugo niini pwede gamiton nato na maupod ang langit ng Amahan ningon ingon sa siyang gisulat nga si Yahweh mao'y mag-ingon ang Elohim mao'y nag-ingon ingna sila ako si Yahweh na mo na kung tubay. Okay. So kini mga igsuon kining pag-ingon ba nga kining pag-ingon niya nga Yahweh no Yahweh ang akong pangutana ani kining paghatag diha sa Hebrew nga YHWH
mianang tetragrammaton. Aduna bay nag-ingon diha nga mga Bible scholar nga ang Dios sinayop nga hubad. Kanang Dios ba? Kanang mao ang Yahweh nga atong gituhuan. Aduna bay usa ka Bible scholar nga nag-ingon nga nasayop mianang pagsulata. Na ba kay makaingon na nga Bible scholar atong tuhuan, dili lang atong kaugalingon. Kaya nga no, lisod kung atong kaugalingon may basihan. No? Muna nga, ato referensya mga nga nag-ingon nga aduna bay usa ka Bible scholar o duha kay may manang duha o tulo aron mapamatud-an nga kini sayop. Aduna ba kay kapakita nga ang Dios sinayop nasayop miangkon sila nga sayop ang among hubad nga kanang Dios sayop kay Yahweh gyud tinuod. Murag correction lang may Brad Kaloy, murag binignit imong pangutana ba? Title ang word nga Dios, title. Ang Yahweh personal name. So pag mingon kag Dios nga title sa Hebrew ana Elohim. Nya duna ba scholar nga nag-ingon nga ang Yahweh maoy pinod. Ang Dios. Actually, ang akong gipamahayag karon topic na kuron ngalan sa Amahan, dili word nga Dios. Kaya milabay raman tong pero intro ra nako to Barkaloy. Ang akong ikatubag nga Barkaloy, na ako'y mga referensya mga scholar Barkaloy nga kanang word nga Dios. Wala pa ang Greek Bible. Nganuman, ang word nga Zeus, Z-E-U-S, gisulat ka na sa Attic Greek. Pero kung basahon mo na sa Koine Greek, Delta, Iota, Omicron, Sigma, ang litok anak, Dios. Na kanang buhat 14:13, si Zeus na, and the priest of Zeus, dito sa Grigo, Hote, Herios, tu, Dios. Delta, Iota, Omicron, Sigma. Di lang kay mingungita pagka-iskalar, pwede na yung klaroha, nga kanang term nga Dios, diha na sa Greek pagan religion, under na siya sa dialect sa Griko nga Koine Greek, o ang Zeus dialect sa Griko nga Attic Greek mo ng Zeus. Mabasa nimo dugang pa sa ikaduhang Makabyo kapitulo 6 versikulo 2, ang templo ni Zeus basa sa Griko sa Septuagint version ang gibutan dito Dios, D-I-O-S, capital pag yun. Delta, Iota, Omicron, Sigma, tungod kay ang word nga Dios dito nagikan sa Greek mythology. In other words, ang matuod nga Dios dili ang langit ng Amahan, si Zeus. Kay dito man ang termino ha. Ang langit ng Ama na mamoy langit ng Ama naapod ko. Pero balikon ko dito nagagikan napasalan na for a long time in history. For how many hundred of years through Hellenicization. Okay, so salamat kayo. Ningon ka ganina nga usa lang kini ka titulo. Kapat talaga. Ningon ka ganina nga ang Ginoo usa pud ka titulo. Naminaw jud ko ganina, no? Unsa mo gitinuod? Titulo ba ang Dios o titulo pud ang Ginoo? Klaro ako no. Ang pagka-term nga Dios dili na siya personal name. Commonly nago tay mga referensya na gagyan nga title. Ang word pod nga Ginoo matawag ginato siya title tungod kay ang Ginoo miingon. So dili siya kay kung personal name pa siya si Ginoo miingon. Ang man ang gigamit mauna nga maunay sayon nga masabot nga madiyos man o maginoo title na siya. So ang nakabutang diha nga Ginoo instead nga tetragrammaton dapat sangkiton siya nga si Yahweh gipulihan man o Ginoo. Ang gipuli substitute dili personal name kundi title. So diha dipiktoso nang daan. Kinsa may nag-ingon nga dipiktoso aduna ba kay Bible scholar nga ningon nga kining word nga Dios o Ginoo, Lord, aduna ba usa ka Bible scholar? Listen, Bible scholar atong kuanan, tuhuan, no? Kay listen kay nang atong kaugalingon lang, aduna ba nag-ingon diha nga dipiktoso ang word nga Dios o Ginoo. Kinsa man nga Bible scholar nga nag-ingon diha nga nasayop sila. Naawa.
kung inyuhang mga Bible scholars sa okay, patiwasas ako, pero wala na ko madala ang referensya nga scholar siya, nga nagagamit yun siya, nag-against siya sa word nga Dios. Pero, maingon ka, pag-ingon ako nga title ang Ginoo niya sayop, kanang pag-ingon ako nga sayop, nganong sayop? Nganuman, dito magod sa original is, ane, Yahweh Hosimi, ako si Yahweh, kani ang akong ngalan. Personal name na siya. Unya ang Ginoo, ako ang Ginoo, kana ang akong ngalan, dili na siya personal. So, sentido kumon, pag maingon ka nga ang Ginoo, dakong dili mao. Kaya nga naman, ako ang Ginoo. Sa ato pa, kung ngalan pa na ako, si Ginoo, personal name pa lang unta. So diha sa isyo sa pagka-personal of title, napikil ng daan, dili siya correct. Karang ako ang presidente pre, sayo. Okay? Brad Presi. Okay, usbo na ito, mga kitauran, kay gabi na, may gabi na. Lisod kituhuan mga igsoon, iya na kaugalingon, ya na So, wala ang wala siya gidalang nga magsugod lang nga kinahanglan ba yun itukon ang original iya mas nalabaw pa siya sa Bible scholar kaysa ang sakto. O mo diretso lang kag amahan. Ang Roma 13, pagbasahon mo na sa Hebrew New Testament, Hebrew. Gitranslate na sa English, wa magpareho. Call upon the name of Yahweh. He who calls the name Yahweh shall be saved. Tanawa. Pero ato na sa ubang version, he who shall call the name Jehovah shall be saved. So sa version, he who calls the name of the Lord shall be saved. Ang isyo ipatawag yun, ipasangpit. Ipatawag, ipasangpit yun. Kung ato ka sa Hebrew, dito ni mo masabtan. He who calls upon the name Yahweh, sa ito palito ko, kaya ipasangpit man ang iyang pangalan. It is very clear nga ang teksto, ingon ko siya, I am Yahweh, that is my name. Kung ikaw magpaila og ngalan, nagpasabot nga gusto kang sangpiton, anang ngalan imong ipaila, mausap ang langitong amahan. Gusto sang sangpiton, inigsangpit na to niya, inigtawag na to niya, by thanksgiving, by praying, by worshiping, sa padiha, by praising, upat na, praising, worshiping, thanksgiving, and praying. Upat na siya, kinahanglan dito kon siya. Call, napay teksto, call upon my name. Napa na mga teksto ha. Sa tubag ni mo gikinahanglan yun. Kung dili ka mosampit sa iyang ngalan original, dawaton ba na nimo nga sayop na kung dili ka mosampit sa iyang ngalan? Kay kinahanglan sapiton man din iyang ngalan. Kung dili gyud ka mosangkit sa imong lifestyle, sa imong pagkamagtotoo, sayop na. Pero kung di ka mosangkit sa ngalan ni Yahweh, sa usa ka higayon, pipila magwali ka, pwede ra. Pero sabto nga di gyud ka mosangkit, dako nang sayop nga naman. Ang makasulod sa kingharian sa langit, sa Pinadayag 22:4, ang ilang mga aktang sulatan sa ngalan samahan. Mabasa gyud. Ang mga aktang sa makasulod sa langit, sulatan sa ngalan samahan. Sumugula kay nganong isulat kay gusto samahan nga mailang pag-ayo ang iyang pangalan. Mao nga kung dili ka mosangkit gyud ka pugson basta kay ang kamatuoran gusto gayon nga isang pitong ang iyang pangalan. O di ka muli tuklog, Yahweh, pwede ra. Samahan na mo ng kasamangalan nito, pwede man. Pero, pero sa tibuok niya mong style sa aming pagtuo, wag ipaglitok mo na problema. Kaya wag yung kamutahod sa iyang pangalan. Itubag na ganyan nimo, libre sa na muna ka. Itubag na nimong sayop, ya karon pud pwede. Sa may klaruan na. Kaya maadlo kang mabuking. Kay si Kristo mao man ni gitulo pagampo. Ama namo nasa langit, pagdaigon ang imong ngalan, mabuot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa langit. Sa ito pa, sayop dito pagtulo ni Kristo nga ama namo. Ako pamahayag niya, other. Kung man ang gitubag, dili lagi sayop sa imong pag-ampog nga wa ka mulitok sa ngalan sa man.
Amahan ra, di man na siya sayo. Pero kung sa imong pagkamagwali, di ka di mo gamiton ang ngalan sa amahan, manahinom dumiha, ang ngalan sa amahan, 6,823 times sa tibuok Old Testament. Pero ipunan mo ng word sa tibuok Old Testament, millions na kapulong. Pero 600 ra, nagpasabot ka, dili tanang kampit ngalan sa amahan. Mapo na, kung mag-ampo ta, nga ngalan sa amahan, mahimo ra. Pero tibuok ni mong pagkamagwali, di ka mo gamit sa ngalan sa amahan, nga Yahweh. Ang pinadayag 22, kwarto na timon, ang makasulod sa langit, ang ilang agtang sulatan sa ngalan sa amahan. Di ka maapil nga masulatan mo naglisod. Domingo may bapo. Okay. Lain, dali abon mo, kalima. Katulo, kau patron. Karon, nalitok man nimo ganina ang original nga letter. Okay naman kay YHWH. magkakuan pero di lang Mao man ka ng original. di ana parang style ni RC So, ba. ngano man Lagi. nga naa may dugang nga original man ka ng YHWH, kinsa may nagdugang ana? Correction na sa di pa kumutubag, di po na original ng YHWH, kay English man na. Ang original Hebrew. Yod he waw he. Sa Hebrew alphabet, kanang gitawag og Paleo Hebrew. Sa tayo pastora Sa karaan nga Hebrew, Paleo Hebrew, walay vowel points. Pero the entire Old Testament makabasa sila. Ang vowel sound nila supplied by their reading, ang tawag na sa mga Hebrew grammarian, tawag nila og sa Latin matres lectionis, nga sa Hebrew tawag nag imot keria. Kato pa, imot keria, mothers of readings. Sa ilang pagbasa na ay masuplayan nga sound nga vowels. Mga sa pag-abot na sa English, di man gyud ta kay naaman tay vowels, gibutangan gyud nato vowels parang to make similar to the original pronunciation. Kay akong gibasa kaganiha nga ang Yahweh original tetragrammaton Yahweh. Mao nga mo sound ra gihapon ang vowel bisag wala sila official vowel letters kay naay gitawag sa Hebrew, sa Paleo Hebrew nga matres lectionis, Latin kana nga pagapong nga sa Hebreo imot kirya or inkirya kung singular, plural imot meaning mothers of reading. Kanang mothers of reading mga litra kana sa Hebrew nga gamitong konsonant o gamitong pun siyang vowel. Ay, alas. Karon, mabasa ba o Yahweh kung kadtong YHWH ang makita sa tao? Mabasa ba siyang Yahweh o dili mabasa? Kanang YHWH sa English, di na mabasa. Ka English mo na, di mo na Hebrew. Ang Hebrew, Yud Hiyohe. Kinahanglan mahibalo ka nga sa Hebrew, ang gitawag og imot keria, matres lectionis, kanang yud pwede na sang gamiton nga y, pwede na sang gamiton nga I. Yud hi wow, kanang tulo ka litra apil na sa gitawag sa Hebrew og imkeria or imot keria nga gamiton na siyang vowel usab. In other words, ang yud hi wow he semi-vowel o semi-consonant letters, kaya nga malitok si nga Yahweh. Okay, si ako na sila. Si Paring Kaloy, pangutana sa tulog ka pangutana, pre? Lima lang. Ako nagtulora siguro. Okay. Ay, tingnan ka, pangutana sa lito kay inuminam sa lito. Okay. Clarification iksong 20. Substitute sa Lord sayop nya kinahanglan nga dili substitutan ang sampiton ra gyud sa amahan either Elohim or Yahweh. Sakto ba ka? Sakto siya o mugamit kag Bisaya sa Elohim makagagahom, sa Griego is oros, sa Latin potens, sa Espanyol poderoso, sa English mighty or almighty. So dili siya sayo kay ang ako ra kung gigamit karon kung tetragrammaton ra manggod. So kung ang tetragrammaton gamitan nimo og Lord, gamitan nimo og Jehova, mao na maironyos ka.
Ang Lord substitute, nya kay substitute man. Muingon na in taon ay imong Biblia kay substitute ang Lord. I am the Lord, that is my name, which in fact, Lord is not His name. Mao na nasa iyo. Ang atong amahan wa man mo sampit, ang atong Ginoong Jesucristo wa man mo sampit sa amahan og Yahweh. Ang iyang gisampit dito sa Mateo 27:46, ningon man siya og Eli Eli lama sabachthani. Dili Hebreo ang iyang pagkasulti, klaro. Usa ka Aramaic ug ang mga Bible scholar, Jesus was. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.